Isa pong malupit na galawan mula sa kilalang Bitcoin bull na si Ginoong Michael Saylor ang ating pag-uusapan dito. Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi lang basta bili ng Bitcoin or pagbili ng BTC ang ating usapan dito. Ang strategy, dati pong kilala bilang MicroStrategy, ay maglalunch po ng IPO para makalikom ng napakalaking pondo. Yan po ay umaabot sa $500 million para lang makabili pa ng mas maraming Bitcoin. Kaya ang tanong, bakit ganito na lang ang pagkahumaling nila kay Bitcoin? Maliban dito, ay ano po ba ang STRC IPO? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, una po sa lahat ay ano po ba ang IPO? Sa madaling salita, ito po ay Initial Public Offering, kung saan magbebenta ang isang kumpanya ng bahagi ng kanilang stock sa publiko para makalikom ng kapital. Ngayon, si Ginong Michael Saylor at ang kanyang kumpanyang strategy ay nag-announce ng panibagong IPO. At ang layunin nito ay simple lamang makalikom po ng karagdagang pondo para meron na naman po silang ipambili ng Bitcoin. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi nila ito gagamitin para sa bagong produkto or R&D. Bibili lang talaga sila ng mas marami pang Bitcoin. Ang IPO offer nila ay tinatawag po nilang STRC stock, na isang klase ng preferred stock na may variable rate at tinatawag na stretch. Ayan. Ang strategy po ay magbebenta ng 5 million shares sa halagang $100 bawat isa. Ayan. Ibig sabihin ay target po nilang makalikom ng kabuuang $500 million. Malinaw, ang sabi po sa press release ay gagamitin ang net proceeds para sa pangkalahatang layunin ng kumpanya, lalo na sa pagbili ng Bitcoin at sa working capital. Ibig sabihin ay kahit hindi pa sigurado kung kailan ito ilalunch, handa na silang umarangkada depende sa market conditions. Kamakailan lamang, ang strategy ay bumili na po ng 6,220 na Bitcoin na nagdadala sa kanilang kabuuang hawak or holding o Bitcoin holdings na umaabot na po sa 607,770 na BTC. Grabe! Halos katumbas na ito ng Bitcoin reserves ng ilang bansa. Sa halagang ito ay nakaupo na po ngayon ang strategy sa unrealized gain na humigit kumulang $30 billion. Depende po sa galaw ng presyo ng Bitcoin. Ganito po kalalim ang paniniwala ni Ginong Michael Saylor kay Bitcoin. Para sa kanya, ito ang pinaka-importanting digital asset ngayong modern time or modernong panahon. Ngayon ay ano nga ba ang kakaiba rito sa STRC stock na ito? Ayan, ang bagong STRC stock ay may mga kakaibang features. Una, isa itong perpetual preferred stock. Ibig sabihin ay wala po itong maturity date. Pangalawa ay magbibigay ito ng monthly dividends na may initial rate na 9%, kaya ang taas. Pero pwedeng baguhin po ng strategy taon-taon. At pangatlo ay meron po itong limitasyon. Hindi nila pwedeng basta-basta ibaba ang dividend rate ng higit sa 25 basis points, maliban na lang kung may pagtaas sa interest rate volatility. Kapag nais po nilang i-redeem ang shares, maaari nilang gawin ito kahit kailan matapos po itong mailista sa global exchange. Ang presyo po ng redemption ay $101 per share, kasama po ang mga unpaid dividends. Ngayon ay sino naman po ang mga nangungunang tagapamahala
ng IPO na ito. Ayan. Ang IPO ay pangungunahan po ng mga bigating bangko tulad po ng Morgan Stanley, TD Securities at saka Barclays. Sila ang tinatawag na Joint Book Running Managers. Sila po ang magtitiyak na maayos ang rollout ng IPO sa market at sapat ang demand para sa mga institutional investors. Samantala, habang nailabas po ang balitang ito, ang presyo po ng MSTR stock ay tumaas na ng halos 1% at umaabot na po sa presyong $426.28. Ayan, kung titignan po natin ang malalim na layunin ng galawan na ito, makikita natin na ginagawa ng strategy ang lahat para palakasin ang long-term value ng kanilang portfolio gamit si Bitcoin. Sa madaling salita ay pinaparamdam po ni Ginong Saylor sa buong mundo na si Bitcoin ang pinakamatatag na asset sa panahon ng inflation, uncertainty at geopolitical risk. Para po sa atin bilang mga retail investors, ito ay isang matibay na signal na hindi po basta-basta ang future ni Bitcoin. Kapag ganito po kalaking kumpanya ang patuloy na nag-iipon ng Bitcoin, posibleng tumaas palalo ang demand at syempre ang presyo. Ayan, para naman po sa mga baguhan sa crypto, baka ang tanong mo ay safe ba na pumasok kay Bitcoin kung halos lahat ay hawak na ng malalaking kumpanya? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay depende po sa iyong strategy. Ang ginagawa po ng strategy ay para sa long-term hold at malaking kapital ang kanilang nilalagay. Bilang baguhan ay mahalaga po na unawain muna natin ang galaw ng market at magkaroon po tayo ng sariling risk management. Pero isang bagay lamang po ang malinaw. Hindi ka po nag-iisa sa paniniwala kay Bitcoin. Kung ang mga bigating kumpanya ay willing pong gumastos ng milyon-milyon para lang makabili ng Bitcoin, meron pong dahilan para pag-aralan mo ito ng mas mabuti. At ayan, sa kabuuan, ang galaw na ito ni Ginong Michael Saylor at ng strategy ay hindi po simpleng balita. Isa po itong malakas na pahiwatig na ang hinaharap ng Bitcoin ay hindi lang sa mga techies o early adopters. Unti-unti nang sinasakop ng malalaking kumpanya ang crypto market. Kung dati-rati ay parang laruan lang ang tingin ng iba kay Bitcoin, ngayon ay tinuturing na po itong digital gold ng mga korporasyon. Kaya bago mahuli ang lahat ay pag-aralan po natin si Bitcoin. Alamin natin kung saan po siya patungo at tandaan po natin dito sa mundo ng crypto ang kaalaman ang pinakamalalaking puhunan or ang pinakamalaking puhunan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.